Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. 1 Samuel chapter 7, ang ating pong pag-aaralan. Again, salamat po sa pagkakataong ito na makapagsalita sa likod ng pulpitong ito at makapaghatid po sa ating mga kapatiran ng Word of God sa ating prayer meeting ngayong hapon. Tayo po tayo lahat, 1 Samuel chapter 7. We are to read verse number 1. Up until verse number 13, but for the sake of time, we will be reading verse number 3 and verse number 4. And then later on sa ating pag-aaral, babasahin po natin yung ilan sa mga talata from verse number 1 up until verse number 13. Okay? 1 Samuel chapter 7, verse number 3 and verse number 4. Nakita na po ba? Amen. Verse number 3, sabi po ng Bible, "And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your heart unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines." Verse number 4, "Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and serve the Lord only." The title of our message tonight is from verse number 3, "Return unto the Lord." Return unto the Lord. Okay? Isang paalala po sa bawat isa po sa atin na huwag po tayong lalayo sa Panginoon, at isang paalala po sa bawat isa sa atin na kailangan lagi natin bumalik sa ating Diyos. Tayo po ay tumutumikit. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat po sa hapon pong ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito upang makapagsamba at makapakinig ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Ngayong hapon, Panginoon, aking inilalapit ang aming pag-aaral na ito. Kayo po ang patuloy na manguna, kayo po ang mangusap, kayo po ang magbigay ng kaunawaan, at kayo po ang maitaas, kayo po mabigyan ng kapurihan. Pagpalain, Panginoon, na aming panambahan. At sana, Panginoon, ay marami po kaming matutunan buhat sa aming pag-aaral na gagawin sa gabing ito. At ito po aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makakapo na. Return unto the Lord. Balikan po muna natin ng ilang mga pangyayari bago po dumating ang verse number 7. Okay? Dito po, bago dumating ang chapter 7. Okay? Chapter 4, ang nangyayari dito, kung kayo po ay pamilyar sa 1 Samuel, chapter 4 is that nagkaroon po ng labanan between the Philistines and the Israelites. At ang nangyari is that natalo po ang Israelites. At sila ay ang laki ng pagtataka nila. Sabi nila, bakit tayo natatalo? Bakit ang daming namamatay sa ating hukbo? Pagdating po ng chapter 5, and then chapter 6, ito naman po yung pangyayari na kung saan ang mga Philistines, nakuha po nila yung Ark of the Covenant. Which is yung Ark of the Covenant, ito po yung larawan ng presensya ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites. At ang Ark of the Covenant, it was designed to be with the Israelites. Chapter 5, chapter 6, kinuha ito ng Philistines. At ang nangyari sa mga Philistines, sila'y pinagpapatay ng Panginoon. Okay, lahat ng lalapit sa Ark of the Covenant, lahat ng hahawak, lahat ng sisilip, sila'y pinatay ng Panginoon. Ano ibig sabihin po ng pangyayaring yan? Yan po ay paalala sa bawat isa na dapat kung lalapit sa Panginoon ay may reverence and fear. Kasi during the Old Testament, hindi basta-basta lumalapit sa Ark of the Covenant. Kaya mga priest lang ang nakakalapit dito sa pangyayaring to. Kaya sila'y pinagpapatay ng Panginoon. Pagdating ngayon dito sa pag-aaral natin, chapter 7, ito naman yung pangyayari na kung saan binalik na ng mga Philistines yung Ark of the Covenant sa Israelites. Sabi ng mga Philistines, sa inyo na ulit yan. Wala kaming napapakinabangan dyan. Namamatay lang ang aming mga tauhan dahil dyan sa Ark of the Covenant na yan. At kung babasahin, nagpagawa pa nga sila rito ng parang trolley, parang ganon. Nagpagawa sila ng lagayan ng Ark of the Covenant kasi ayaw na nilang hawakan, tinulak na lang nila. Okay? Hanggang makabalik ito
sa Israel. At chapter 7, the Ark of the Covenant is with the Israelites. Pero sa pagsisimula ng chapter 7, makikita natin dito na yung mga tao, they are still living in misery despite the fact that the Ark of the Covenant is with them. Namumuhay sila sa paghihirap, namumuhay sila sa kalungkutan, namumuhay sila sa realidad ng buhay na hindi nila maramdaman ang presensya ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Bakit? Dahil mali ang buhay nila sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi sila namumuhay ng tama sa Panginoon. They have the Ark of the Covenant. The presence of God should be with them. Okay? Dapat araw-araw ng buhay nila nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Pero dito, chapter 7, they are weeping, they are lamenting, they are seeking God. Why? Sapagkat may mga mali sa kanilang buhay. At ito ang katotohanan sa ating Christianity sa panahon ngayon. Sisimba tayo, maglilingkod tayo, aawit tayo, magtuturo tayo sa ating mga Bible study, pero may mga mali sa ating mga buhay. At ang nangyayari, hindi tayo ginagamit ng Panginoon bilang pagpapala. At ang nangyayari, sa buhay natin personally with God, hindi natin nararamdaman ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Chapter 7, ito ay pag-aaral patungkol sa kahalagahan ng repentance, kahalagahan ng confession, kahalagahan ng pagre-renew ng covenant natin sa Panginoon. At dito makikita natin na kapag ang mga bagay na ito ay ginawa mo sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon ay magbibigay ng pabor. At ang Panginoon ay magbibigay ng kanyang pagpapala. Simulan po natin. Point number 1 is the glory departed. Point number 1 is the glory departed. Dito, una nating tingnan yung gloria, yung kalwalhatian, yung presensya, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nawala sa buhay ng mga Israelites. Bakit kaya? Una is because spiritual decline. Because of spiritual decline. Ibig sabihin, bumaba ang kanilang spirituality sa Panginoon. Ibig sabihin, bumaba or humina ang kanilang pananampalataya, bumaba ang kanilang dependency sa Panginoon. Bakit kaya? Dalawang bagay. Because number 1, because of complacency. Okay? Yung mga Israelites, they became complacent kasi sa isip nila, sa puso nila, kasama nila yung Ark of the Covenant. And so they become complacent. Sabi nila, okay na yan, kasama natin yung Ark of the Covenant, hindi tayo matatalo. Okay na yan, kasama natin yung Ark of the Covenant, pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay na yan, nasa atin na ulit ang Ark of the Covenant, tayo ay magiging masagana ang buhay. But yet, chapter 7, the people are lamenting, the people are weeping, the people are grieving. Why? Because they became complacent toward God. Sa atin, sa buhay natin, pwede tayo maging complacent, sabihin natin, okay naman, nananampalataya naman ako, lagi akong pagpapalain ng Panginoon. Aba, hindi. Kailangan maging tama ka sa Panginoon, kailangan sumunod ka sa Panginoon, kailangan maging tapat ka sa Panginoon para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Hindi porket Kristiyano ka, hindi porket membro ka na simbahan, hindi porket mananampalataya ka, hindi porket nakakilala ka sa Panginoon, okay na, hindi ganon. Kailangan maging tama ka sa harapan ng Panginoon. Kailangan sikapin mong mamuhay ng may katapatan sa harapan ng Panginoon. Balikan natin nilang pangyayari ng chapter 4, verse number 2. Chapter 4, verse number 2 and number 4. Kaya ito po yung pangyayari kung saan may labanan. Sabi po rito, chapter 4, verse number 2 and number 4, sabi po rito, and the Philistines put themselves in array against the Israel, naglalaban. And when they joined battle, Israel was smitten. Natatalo yung mga Israelites dito, pinapatay sila before the Philistines, and they slew the army in the field, about 4,000 men. Ilan na namatay sa Israelites? 4,000. Okay, verse number 3.
And when the people were came unto the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the Lord smitten us today? Fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. Ang ginawa rito ng mga tao, sabi ng mga Israelites, namamatay yung mga kasamahan natin. Natatalo tayo, ang gawin natin, kunin nyo yung Ark of the Covenant. Dalhin nyo rito sa labanan para tayo ay manalo. Pero kung babasahin po yung mga sumunod na talata, sila ay patuloy na natalo. Bakit? Kasi ang nangyari, yung Ark of the Covenant, parang naging lucky charm nila. Parang naging masyado silang complacent. Basta kasama natin to, okay tayo. Basta mananampalataya ako, okay ako. Basta nagsisimba ako tuwing umaga, kahit hindi na Sunday hapon, kasi kahit hindi na prayer meeting, okay na ako. Yun yung problema sa pagiging complacent, mga kapatid. Kaya dapat patuloy natin sikapin, huwag tayo magiging katulad ng mga Israelites. Kahit mananampalataya na okay na, hindi okay. May pamantayan, alamin mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, number 2, spiritual decline, kasi naging complacent sila. Pangalawa is that naging conditional sila. Okay, naging conditional ang buhay ng mga Israelites. At siguro po, pamilyar tayo sa kwento ng mga Israelites. Kapag sila ay sagana ang buhay, kapag abundant ang buhay, kapag walang problema, kapag hindi sila natatalo, kapag wala silang pakikipagdigmaan na nagaganap, anong ginagawa ng mga Israelites? Okay? Hindi nila hinahanap ang Panginoon. Meron silang mga ibang Diyos na sinasamba. Ginagawa nila ang mga bagay na tama sa kanilang mga mata at hindi nila kinoconsider ang gusto ng Panginoon. Pero, pag naandyan ang problema, pag naandyan ang kaaway, kapag naandyan ang pagsubok, saka nila hanapin ang Panginoon. Saka sila mananalangin sa Panginoon, saka sila tatawag sa Panginoon. May mga Kristiyano na ganyan ang buhay. Pag meron lang nasa ospital, saka ka mananalangin. Kapag merong alanganing sitwasyon, saka mo hanapin ng Diyos. Kapag may mga sitwasyon or trials sa buhay natin na napakabigat, saka natin hinahanap ang Diyos. Spiritual decline. Bumababa ang ating spirituality sapagkat hindi tayo dumedepende sa kapangyarihan ng Panginoon. At yun ang nangyari dito. Una, spiritual decline. Pangalawa is that sovereign discipline. Okay? Pangalawa is that glory departed sapagkat sila'y dinisiplina ng Panginoon. Verse number 2. Okay, verse number 2. Sabi po rito is that verse number 2, And it came to pass while the ark abode in Kirjath Jearim, that the time was long. Look at that word. The time was long. Sa mahabang panahon. Sabi rito, for it was 20 years and all the house of Israel lamented after the Lord. Verse number 2, ito yung pangyayari, sabi sa verse number 2, na yung Ark of the Covenant nasa kanila na sa mahabang panahon. Okay? Diba sabi ko kanina, kinuha ito ng mga Philistines, pero binalik ng mga Philistines kasi pinapatay sila ng Panginoon. Verse number 2, chapter 7, is that yung Ark of the Covenant nasa kanila na for a long time. Gano'ng kahaba? Sabi sa verse number 2, 20 years. 20 years nasa kanila na ang Panginoon, pero sabi rito, sovereign discipline, hindi nila nararamdaman ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo minsan mga kapatid, pinipili ng Panginoon na siya ay manahimik sa ating buhay spiritualidad. Hinahayaan ng Panginoon na humarap ka sa iba't ibang klaseng kabigatan. Pinapadala ng Panginoon ng iba't ibang klaseng kaaway. Bakit? Para hanapin mo ang Panginoon. Verse number 2, look at verse number 2. And the house of Israel lamented after the Lord. Sabi rito, the house of Israel lamented. 20 years, sila'y punong-puno ng panaghoy. Sabi nila, Panginoon, Diyos ko, tulungan mo kami. Nasaan ka? Sabi nila, for 20 years, but for 20 years, pinili ng Panginoon na manahimik.
Pinili ng Panginoon na hindi sila pakalman. Pinili ng Panginoon na hayaan sila na maghirap. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na mas sincere, mas genuine nating hanapin ang Panginoon. Kailan tayo huling naglament para hanapin ang Panginoon sa buhay natin? Kailan tayo huling, alam mo yun, yung para kang bata na nawawala sa SM? Para kang bata na hindi binilhan ng laruan sa SM? Na sobrang iyak ka? Right? Kailan mo huling in-express yung ganong kalungkutan dahil sa kagustuhan mo na hanapin ang Panginoon? Okay? Hanapin natin ang Panginoon. For 20 years, pinili ng Panginoon na mapalayo siya. Okay? Na manahimik siya. Okay? Hindi mapalayo dahil ang Panginoon ay hindi lumalayo. Number 2 is that lack of reverence to God. Okay? Lack of reverence to God. Dito ang pangyayari, chapter 6, verse 19 and 20. Okay, balikan natin ng konti, no? Chapter 6, verse 19. And verse number 20, and he smote the men of Beth-Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. Bakit sila pinatay? Dahil tiningnan nila yung ark of the Lord. Sabi po rito, okay, verse number 19. They had looked at the ark of the Lord, even he smote of the people 50,000 and 60 and 10 men. And the people lamented because the Lord had smitten many of the people with the great slaughter. Bakit sila pinagpapapatay ng Panginoon dito? Kasi sila ay lumalapit sa Panginoon ng walang paggalang. Lumalapit sila sa Panginoon ng walang takot. Binabasta-basta nila ang Panginoon. Mga kapatid, may mga kapatiran, may mga mananampalataya na kaya mong magsimba na may mali sa iyong buhay. Kaya mong maglingkod sa Panginoon na may mali sa iyong buhay. Na hindi mo na ginagalang ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran. Alam ginawa ng Panginoon dito? Pinagpapatay ng Panginoon yung mga sumilip sa Ark of the Covenant. Okay? Pero dito, ang magandang bagay, the good thing is that nasa New Testament tayo. At ang sabi ng Panginoon, let us come boldly into the throne of grace. Sabi rito, an encouragement, noon bawal lumapit, bawal hawakan, bawal tingnan, bawal silipin. Pero ang sabi ngayon sa New Testament, let us come boldly into the throne of grace. Tayo ay maging matapang, tayo ay maging excited na lumapit sa Panginoon. Pero sabi rito, may kasamang takot at paggalang sa Diyos. Bumaba ang kanilang spirituality, and then they are disciplined by God. Pwede tayong disiplinahin ng Panginoon kung tayo naglilingkod, gumagawa, nagsisimba, pero deep inside our hearts, okay, may mga karumihan, may mga pagkakasala. Sabi sa atin, lumapit tayo ngayon sa trono ng biyaya ng Panginoon ng boldly, pero may reverence, okay? So, number 1 is the glory departed. Nawala ang gloria, nawala ang presensya, nawala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites. At pwedeng mawala rin sa ating buhay kung magiging kagaya po tayo ng mga Israelites. Number 2, the glory desired. Ito po maganda. Okay? Dinesire ng mga Israelites ang gloria at kapangyarihan ng Panginoon. Tingnan po natin, the people of inclination. When we say inclination, matinding pagnanais. Magkaroon po sila ng matinding pagnanais dito. Verse number 2, makikita po natin dito yung pagnanais nila because of the lamentations that they did. Sabi po rito, verse number 2, the house of Israel lamented after the Lord. Okay? They have the very reason why they should lament unto the Lord. Punong-puno sila ng dahilan kung bakit kailangan nilang tumawag sa Panginoon at umiyak sa Panginoon. Okay? Their city were ruined. Their armies are defeated. They were under the Philistine domination. And ang pinakamabigat is that the Lord was not
with them. The Lord was not with them. And so ang ginawa rito ng mga tao para ipakita yung kanilang desire, para ipakita yung kanilang matinding pagnanais sa Panginoon na siya'y muling bumalik sa kanilang buhay, sila ay umiyak, sila ay nagkaroon ng panaghoy, sila ay nagkaroon ng matinding pagnanais at pagtawag sa Panginoon na may kasamang pagiyak. Okay? They lamented, they cried, kasi sadyang dinesire nila ang presensya ng Panginoon. Verse number 2. Okay? There is a lamentation. Pangalawa is, there is a correction. Dito makikita po natin si Samuel. Verse number 3. Sabi po sa verse number 3 and verse number 4, ito po yung key verse po natin, and all the elders of Israel gathered themselves together. Verse number 7, chapter 7, verse number 3, okay, chapter 3, and Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange god and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and will deliver you out of the hand of the Philistines. And then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and serve the Lord only. Okay, dito makikita natin yung correction. Saan nanggaling yung correction, yung paalala? Yung correction at yung paalala ay nanggaling sa lingkod ng Panginoon. Yung correction at paalala ay nanggaling kay Samuel. Sabi ni Samuel, return unto the Lord with all your hearts. Sabi ni Samuel, manumbalik kayo sa Panginoon ng inyong buong puso. Ibig sabihin, kailangan kapag babalik ka sa Panginoon, hindi partial. Hindi yung babalik ako sa Panginoon, pero babalikan din kita. Right? Okay, babalik muna ako sa Panginoon, kailangan ko ang Panginoon, pero mamimiss kita, magkikita pa tayong ulit. Hindi po ganun ang sinasabi ni Samuel. Hindi po ganun ang paalala na sinabi ng man of God. Ang sabi po ng paalala ng man of God, bumalik ka sa Panginoon ng iyong buong puso. With all your conviction, you have to return to God. At dito at yun po yung tinatawag natin na inward repentance. Okay? Inward repentance. Buong puso kang nag-decide na babalik ka sa Panginoon. At sabi po rito, verse number 3, still, put away the strange God. Hirap sa atin, sa buhay natin yan. Dami nating strange God. Okay? Pwede nga ang strange God natin ay yung trabaho natin. Pwede nga ang strange God natin ay yung pera natin. Pwede yung strange God natin ay yung lifestyle natin. Pwede yung strange God natin is yung oras natin. Pwede yung mga strange God natin ay yung mga maling relasyon sa buhay natin. Kasi yun yung inuuna natin. Kasi mas nabibigyan natin ng panahon yun kaysa sa Panginoon. At sabi ng paalala ng man of God is bumalik ka sa Panginoon ng iyong buong puso at iwanan mo ang iyong mga Diyos-Diyosan sa buhay. Di ba sabi natin kanina, we have to come to God with reverence. Ibig sabihin, with reverence, kailangan siya lang ang Diyos mo. At wala ka nang dapat ibang Diyos sa iyong buhay. Dito, ang ganda lang nitong verses na ito. Kasi verse number 3, verse number 4, makikita natin dito na palaging makakahanap tayo ng correction at instruction sa pamamagitan ng man of God. Okay? Ibig sabihin, sa iyong buhay spiritual, kung meron kang problema, meron kang pangangailangan, meron kang kabigatan, ikaw ay meron panghihina, meron kang panlalamig, ang kailangan mo ay man of God. Kasi dito nakita natin yung man of God, yung tumulong sa mga tao at nagbigay ng paalala sa mga tao. Dito makikita rin natin na palaging may paraan para makabalik sa Panginoon. Sabi rito no sinabi ni Samuel ang kaparaanan, verse number 5, sabi rito, at verse number 4, sabi rito, yung mga children of Israel, inalis nila yung mga Diyos-Diyosan nila, at ang Panginoon lang ang kanilang pinaglingkuran. The people of inclination, letter B,
is the people of prayer and confession. Dito naman makikita natin, sabi ko kanina, no, napakahalaga ng panalangin at pagsisisi sa ating mga buhay. Okay? The people of prayer and confession. Una, tingnan natin verse number 5 and verse number 8. The prayer of the prophet. Okay? The prayer of the prophet. Dito makikita natin si Samuel ang nanalangin para sa mga tao. Verse number 5. Sabi sa verse number 5, and Samuel said, gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the Lord. Sabi ni Samuel, magkaroon tayo ng prayer meeting. Okay, dalo kayo lahat. Sama-sama tayo. At kayo ay aking ipapanalangin. Verse number 8. Sabi sa verse number 8, verse number 8, and the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us, that He will save us out of the hand of the Philistine. Verse number 5, nagpatawag si Samuel ng prayer meeting. Verse number 8, nakiusap yung mga tao kay Samuel, Samuel, huwag kang titigil manalangin para sa amin. Nakikita niyo po dito, there is something with the man of God. There is something powerful. There is something with the man of God sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga kapag Wednesday prayer meeting natin, di ba, tinatanong kayo ng prayer request nyo. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng prayer ng man of God, okay, didinggin ang ating mga panalangin. James chapter 5 verse number 16, sabi ng talata, the effectual fervent prayer of the righteous availeth much. And that is through the man of God. Okay, the prayer of the prophet, humiling sila kay Samuel, Samuel, huwag kang titigil manalangin. Kasi matatalo tayo, mamamatay kami. Huwag kang susuko sa panalangin. Okay? Pangalawa is the prayer of confession. Verse number 6. Pagdating naman natin sa verse number 6, pagkatapos nila makiusap kay Samuel na ipanalangin sila, verse number 6, is sila mismo, inamin nila yung kanilang pagkakasala sa Panginoon. Verse number 6, and they gathered together to Mizpeh and drew water and poured out before the Lord and fasted on that day. Anong ginawa nila? Nag-fasting sila nung araw na yon. At sinabi nila sa Panginoon, we have sinned against the Lord. Ang ginawa nila is that inamin nila yung kanilang pagkakasala sa Diyos. They confess their sins. Sabi nila, Panginoon, kami po ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Inaamin po namin na kami po ay nagkasala. Panginoon, patawarin mo kami. They express their sorrows over their sins. 1 John 1:9, sabi po ng Bible, if we confess our sins, He is faithful, He is just to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Mga kapatid, may mga mali ba tayo sa buhay? Unang kailangan natin gawin ay lumapit sa Panginoon, magsisi na ating kasalanan, tumalikod sa ating pagkakasala, at kailangan muli nating balikan ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo, makikita natin dito, doon sila yung nanalangin. Ito yung patunay na talagang they desire the glory of God. May ginagawa ka ba para makabalik ka sa Panginoon? Yes, you may desire right now. Maybe you are desiring to return to God. Pero may ginagawa ka ba? Dito, hindi lang nila basta dinesire na bumalik sa Panginoon. May ginawa sila at itinama nila ang kanilang buhay. At sa pamamagitan ng kanilang fervent prayer, yun yung patunay na talagang gusto nilang muling maging tama ang kanilang buhay sa harapan ng Panginoon. Last, the glory displayed. The glory displayed. Verse number 9. Okay, the sacrifice of Samuel. Anong ginawa ni Samuel? Anong ginawa ng man of God after manalangin? The sacrifice of
Samuel. Si Samuel ay nag-alay, verse number 9. And Samuel took a sucking lamb and offered it for the burnt offering wholly unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. Verse number 9 is the sacrifice of Samuel. And this sacrifice, this is the perfect sacrifice required. Okay, dito may lamb. Okay, meron lamb. At itong lamb na to, sabi nito ay bata pa. Okay, siguro ito ay maybe just 3 to 4 weeks. This lamb is very young. This lamb is without blemish, without spot. At ang kasalanan ng mga Israelites, okay, ang nagbayad ay ang lamb na ito sa pamamagitan ng pag-aalay ni Samuel. Yung kasalanan ng mga Israelites, yung galit ng Panginoon, hindi niya binigay sa Israelites na at peace ang Diyos sa pamamagitan nitong lamb na ito. And then number 2, this is the picture of Jesus Christ in the Old Testament. Napakaganda. Verse number 9, yung lamb na inalay ay larawan ni Jesucristong namatay sa krus at tumubos ng ating mga kasalanan. Kapatid, may lamb na inalay. Yung kasalanan mo ay hindi libre. Yung mga pagkakamali natin ay hindi libre. May nag-alay. May inalay. At may nagbayad. At may naghirap. And this is the perfect picture of Jesus Christ. He is the Lamb which taketh away the sins of the world. At ang ating lahat ng mga kasalanan, katulad ng mga Israelites, ay napupunta sa Lamb na ito. At siya is Jesus Christ. Kung ngayong gabi hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. The sacrifice of Samuel, verse number 9, verse number 10, verse number 11, is the smitten Philistines. After ng mga taong manalangin sa Diyos, after ipanalangin sila ni Samuel, after mag-alay ni Samuel ng alay, verse number 10 and verse number 11, and as Samuel was offering up the burnt offering, actually hindi pa nga tapos yung ritual okay? The Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. Itong mga Israelites na ito, takot sila sa Philistines. Itong mga Israelites na ito, wala silang magawa para manalo dito sa mga Philistines. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan ang Panginoon ng mga kidlat at pinatamaan itong mga Philistines na ito at sila ay namatay. Ano yung patunay nun? Yun yung patunay ng gloria, kalwalhatian, kapangyarihan ng Panginoon ay bumalik sa buhay ng mga Israelites. And I hope and I pray, ganun yung spiritual life natin. And I hope and I pray, ganun ka-colorful yung buhay natin, na every time may pangangailangan tayo, alam natin na tayo nagtitiwala sa Diyos at nananampalataya sa Panginoon, at ang Panginoon sana ang siyang patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin. The Lord thundered them, and then verse number 14, sabi po rito, and that there was peace between Israel and the Amorites. Verse number 14, for a long time, walang kapayapaan sa buhay ng mga Israelites. Puro away, puro gulo. Di sila makakatulog na maayos kapag gabi kasi anytime, pwede sila sugudin. Pero ang ginawa ng Panginoon, verse number 14, Panginoon, naramdaman nila yung gloria, kapangyarihan, kalawalhatian nila sa kanyang buhay. Ang Panginoon ay nagbigay ng kapayapaan. The glory displayed because of the sacrifice of Samuel. The glory displayed kasi namatay yung mga Philistines. And then the glory displayed, letter C, the stones to remember. Ang ginawa nito ni Samuel dahil sa labis niyang pasasalamat sa Panginoon, verse number 12, is the stone to remember, the stones to remember. Verse number 12, then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen,
and called the name Ebenezer. Tinawag niya ang lugar na Ebenezer. Sabi rito, no? Ebenezer. Saying, hitherto hath the Lord help us. Nagtayo si Samuel dito na stones. Okay? At yung stones na yon ay patunay at paalala. Okay? Number one, it is a reminder that the Lord help us. Hindi kaya sa buhay natin napakaraming pagkakataon na ang Panginoon na sumasagip sa'yo? Hindi kaya sa buhay natin napakaraming pagkakataon na walang-wala ka na, pero naandyan ang Diyos at ang Diyos ang tumulong sa iyo. And verse number 12, Samuel is saying, you have to remember that. Huwag mong kakalimutan na may Diyos na tumutulong sa iyo. Huwag mong isasantabi yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. It is a reminder that the Lord help us. And pangalawa, it is a reminder that the Lord is faithful. It will always encourage us to be faithful, knowing that we have a God that is faithful. Mga kapatid, huwag natin kalimutan yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi ang hirap talikuran ng Panginoon. Let's say, pinagpala ka ng Panginoon, pinaboran ka ng Panginoon, tinulungan ka ng Panginoon, bless ka ng Panginoon, pero ikaw, kaya mong tumalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi kinakalimutan natin. Kasi sinasantabi natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Verse number 12, sabi ni Samuel, is nagtayo siya ng stones. Bakit? Dahil ayaw niyang makalimutan niya at ng mga tao yung kapangyarihan, yung biyaya, yung mirakulo, yung pagtulong ng Panginoon sa kanya sa araw na iyon. Okay? Our conclusion, let us go back. Number 1, the glory departed. Nawala ang gloria, kapangyarihan, presensya ng Panginoon sa mga Israelites dahil mali sila, dinisiplina sila, humina ang kanilang spiritualidad sa Panginoon. Pwede rin mangyari sa atin yon at baka nangyayari sa atin yon. Kaya ang kailangan natin gawin, number 2, is the glory desire. We have to desire the glory of God. We have to seek God. We have to lament God. We have to confess our sins. At itama natin ang ating buhay sa Panginoon. And number 3, the glory display. For sure, ipapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang gloria, kaluwalhatian at kapangyarihan pag itinama natin ang ating mga buhay sa harapan ng Panginoon. Also, gusto ko rin sabihin na kailangan natin bumalik sa Panginoon kasi may katagumpayan sa pamamagitan ng repentance. There is victory in repentance. Okay? Kailangan natin bumalik sa Panginoon kasi may katagumpayan sa pamamagitan ng panalangin. Kasi nakita natin dito nagrepent sila at nanalangin sila sa Panginoon. Then also, may katagumpayan kasi kasama natin ang Diyos. There's a victory through the Lamb. Nakita niyo rito, nag-aalay si Samuel ng lamb. That lamb is the picture of Jesus Christ. Tayo mga mananampalataya, pwede tayong makamit natin yung katunggumpayan dahil kasama natin ang Diyos. And also, gusto ko rin po sabihin na victory must be remembered. Katulad po ng ginawa ni Samuel. Nagtayo siya ng stones dahil ayaw niyang makalimutan at gusto niyang maging paalala sa kanya at sa kanyang buhay ang kabutihan ng Panginoon. Meron po dalawang picture na gusto ipakita. Ano po? Kung ang Christian life ay katulad ng driving, ito lang yung sign Okay? Kung ang Christian life ay katulad ng driving, okay? Let's say mali ka, sala ka, meron kang hindi ginagawang tama sa Panginoon. Di ba pag driver ka, pag nakita mo yan yung paalala na huwag kang tumuloy. Right? Huwag kang tutuloy, matitiketan ka. Baka pa makutongan ka. Right? Kung driving, Kung mananampalataya ka, nakita mo yan, okay? Tumigil ka sa ginagawa mo. Anong kailangan mo gawin? Yung kasunod na picture. Okay? You have to U-turn. Okay?
mali ang ginagawa mo, hindi ka tapat, hindi ka nagko-confess, hindi ka nananalangin, hindi mo nararamdaman ng presensya ng Panginoon, tigil. U-turn. Balik ka sa Panginoon. Maging tama tayo sa Panginoon. Tayo po lahat ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, Panginoon, salamat po sa hapon pong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa paalala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tama po sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makabalik sa iyo. Tulungan niyo po kami na muli maramdaman ang iyong presensya, kapangyarihan, at paggawa sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain, Panginoon, ng bawat isang lalapit sa panalangin. Salamat po sa iglesia. Salamat po sa aming pastor. Ito po aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay tumayong lahat. Heads are bowed, eyes are closed. Ngayon pong gabi, napakaliwanag po ng mensahe na ito na binigay sa atin ng Panginoon, na tayo minsan ay nakakalimot sa ating buhay Kristiyano, minsan ay nakakalimutan natin ang glory ng Panginoon. Hindi natin napapahalagahan ang Panginoon sa buhay natin. And so, ang paalala lamang, God will always make us to remember. May mga problema, pagsubok, may mga karamdaman, siguro pangailangan or kabigatan sa buhay. At marahil ito ang ginagawa ng Panginoon upang ipaalala sa atin na tayo ay tumigil at manumbalik sa Kanya. And so ngayong gabi, kung tayo po ay nakalimot sa anumang paraan, paalala sa atin ng Panginoon na tayo po ay bumalik. At pahalagahan natin ang Diyos. Magsisi tayo ng kasalanan, manalangin tayong muli, at humiling tayo sa Kanya. Alam niyo, hindi po tayo magtatagumpay sa kasalanan. Maaring itago natin yan, maaring kalimutan natin yan, pero we have to repent of whatever sins. And lahat naman tayo nagkakamali. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung merong ganito sa ating buhay, be responsible and face it. At ilapit natin sa Panginoon at hilingin natin ang Kanyang pagpapatawad at biyaya. At ang Kanyang gloria ay babalik. So, habang lahat po yung nakatungo, nakapikit, patuloy tayong manalangin.